Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay August 19, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 20, verse 1 to 16. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-ikasyam at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtakip siling, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-15 hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala lang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal, nagtiis, sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa namin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't napagkasunduan natin na upahan kita sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay nauna at ang nauna ay mahuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Wednesday morning po sa inyong lahat. Sa talinghaga ngayon, merong isang may-ari ng ubasan na pumunta sa palengke upang kumuha ng manggagawa. May kinuha siya noong 9 o'clock, may kinuha siya noong 11, noong 12, noong 3, tsaka noong 5. Pero anong ginawa ng may-ari? Nang oras na ng bayaran, lahat sila ay binigyan ng pare-parehong 1 denaryo. Kaya yung maun nagtrabaho, natural nag-react. No? Ano ang sabi nila? Kami po ay maghapong nagtrabaho. Bakit pareho lang ang natanggap namin kumpara sa 1 oras na nagtrabaho? At ano sabi ng may-ari? Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? At pagkatapos ay sinabi niya, kunin mo na yung sayo at umalis ka na. Wala ba akong karapatang gawin ang gusto ko sa aking ari-arian o naiinggit ka dahil sa aking kabutihan? Nakaka-relate ang bawat isa sa atin sa kwentong ito. Dahil minsan, masaya naman tayo hanggang hindi natin nakikita ang blessings ng iba. Masaya ka sa sweldo mo hanggang malaman mo, ay, mas mataas pala ang sweldo ng kaibigan mo. Masaya ka sa bahay mo hanggang makita mo na may bagong bayang iba.
Masaya ka sa achievements mo hanggang nakita mo mas marami palang achievements ang ibang tao. Biglang nawawala yung ating saya. Hindi naman nagbago yung blessings na meron ka. Nagbago lang nung magkaroon tayo ng comparison. At ito ang isa sa malaking problema ng comparison. Pinararamdaman nito na kulang tayo kahit sapat. May mga bagay na hindi natin ipinagpapasalamat, pero nang makita natin na mayroong iba, hindi na natin kailangan yung blessing na yon. At lalong nagiging mahirap dahil sa social media, nakikita natin na yung iba may bakasyon, may career advancement, may bagong sasakyan, may bagong kotse, may bagong bahay, maganda yung business, pero hindi natin nakikita yung buong kwento. Kumbaga, ang nakikita lang natin yung highlight reels lang. Kaya minsan, ikinukumpara natin ang buong buhay natin sa ilang magagandang segundo ng buhay ng ibang tao. At doon tayo nasasaktan. Merong magandang mensahe ang gospel. Tingnan natin ang mga manggagawang dumating ng huli. Sila ang mga taong walang assurance. Buong araw sila naghihintay, walang kumukuha sa kanila, at marahil iniisip nila, wala na akong trabaho ngayon. Pero dumating yung may-ari ng ubasan at binigyan sila ng chance. Diba? Napakaganda ito. May mga taong maagang tinawag ng Diyos. May iba naman na late na. May mga taong bata pa lamang ay malapit na sa Diyos. May mga taong nasa middle age, nakilala na ang Diyos. May iba naman huling bahagi na ng buhay saka bumalik sa Kanya. At hindi late para sa Diyos ang taong gustong bumalik. Kaya huwag natin kukumpara ang timeline ng buhay natin sa timeline ng iba. Baka ang iba ay mayroong maagang early blessing, maagang pinagpala. Baka ikaw naman ay matagal nang naghihintay. Baka ang iba ay mabilis yung kanilang progress at ikaw ay mabagal, pero tandaan, hindi pare-pareho ang schedule ng Diyos para sa bawat tao. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kaaga. Ang mahalaga ay naging tapat ka sa tawag ng Diyos nang dumating ito sa iyo. At baka ito yung pinakamahalagang tanong. Masaya ka ba dahil mabuti ang Diyos sa akin? O nagiging masaya lang ako kapag mas mabuti siya sa akin kaysa sa ibang tao? Let us pray. Panginoong Jesus, patawarin mo kami sa mga pagkakataong nakakalimutan naming magpasalamat dahil ikinukumpara namin yung aming buhay sa buhay ng iba. Kapag nakikita namin ang kanilang blessings, tulungan mo kaming huwag isipin na nababawasan ang iyong pagmamahal sa amin. Turuan mo kaming maging masaya sa tagumpay ng iba. Turuan mo kaming magpasalamat sa aming sariling journey. Kapag pakiramdam namin ay nahuli kami, ipaalala mo na hindi kami nahuli sa iyong plano. At kapag kami naman ang pinagpala mo, turuan mo kaming huwag magmataas, kundi maging pagpapala rin sa iba. Amen. Friends, baka may kakilala kayo isang taong kailangan marinig yung gospel na ito ngayon. Yung mga pagod na sa pagkukumpara, yung mga taong nagrereklamo na pakiramdam nila worthless sila, nahuli na sila. Share natin ito. Share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga ka-classmates, kasama sa trabaho, sa ating mga ka-GC. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.